Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusugan. Doctors Online. Hatid ay libreng konsultasyon sa Himpapawid. Doctors Online. Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards. Doctors Online. Kumonsulta na. Magandang hapon sa inyo mga kaagapay. Ito po ang programang Doctors Online na napapakinggan sa nag-iisang himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at kaagapay. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa pamamagitan po ng ating Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay, ako po ang inyong kasama sa isang oras na kwentuhan sa programang Doctors Online. Ito po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ang topic natin sa hapon na ito ay COVID-19. Alam naman po natin, nito lamang nagdaang linggo, usap-usapan ang muling pagtaas ng kaso ng virus na COVID-19 sa iba't ibang bayan o kalapit bahay o kalapit bansa po natin sa Asia. Paano nga ba natin ito masusolusyonan? Paano natin muling malalabanan? Kaya naman mga kaagapay, kasama po natin ang isang mahusay na pulmonologist at critical care medicine na si Doc Ana York Bondo. Kaya naman mga kaagapay, kung ikaw ay may agam-agam, question o mga ilang concern, kaagapay, punta ka lang sa Facebook page ng 702 DZAS upang pag-usapan natin ang iyong katanungan. Kaya naman mga kaagapay, nakikinig din po ang ating mga sister station mula po yan sa 1062 DXKI sa Coronadal, 1116 dyan po sa DXAS Zamboanga. Samantala mga kaagapay, narito na ang ating Health Forum. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum. Today's Doctor Online. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you for inviting me, Sir Brian. At sa lahat po na nanonood, good morning. Yan, magandang hapon po sa inyo, Doc. No? Maraming salamat po dahil pinuunlakan niyo po ang ating mga kaagapay sa usapin po ng COVID-19 surge. Alam naman po natin na ito lamang nagdaang linggo, Doc, ay talagang pumapalo po yung kaso po ng COVID-19. Sige nga, Doc, ano nga ba ulit ang COVID-19? Saan po ito nagsimula at paano ba ito nakukuha ng isang tao? Ito po, no, ito po yung COVID-19, that's a new disease, ano po. And ito po yung naging cause po ng ating pandemic in 2020 na, ano po, nagtagal din po tayo. It's a new disease. Not many people po, in fact, no one had antibodies po sa COVID-19. It is primarily pulmonary, though as we learn more po, it affects the entire body, including po our blood vessels, our heart, our brain. So hindi lang po, though we tend to think of it as a pulmonary or lung disease, nalalaman din po natin that there are effects throughout the body. And as you know po, natigil po ang ating pandemic because they were able to invent, no? It's really an invention kasi super bago talaga, no? Gumawa po sila ng mga bakuna or vaccines that gave us po antibodies na panlaban po sa COVID-19. It is a virus. So, yun po yung nangyari po, no? When we were able to vaccinate enough persons, bumaba po ang incidence of COVID-19. And again, also, no, as is the lifespan po of a virus, nag-evolve din po ang COVID-19. Dati po, sobrang mabagsik with the appearance po and discovery of the vaccines and a worldwide vaccine effort po, parang na-tame din po yung virus and it evolved into a less toxic and a less, much bumaba po ang panganib nung atin pong COVID-19. And at the present form po, it is a mild
pulmonary infections sa mga bata-bata and those healthy. Pero for those po na meron pong mga ibang sakit or what we call po comorbid illnesses, that includes diabetes, mga nagpapakimo, nakadialysis, pag kayo po ay nagkaroon ng COVID-19, it can potentially become a serious illness. Dok, natatandaan ko nga yan nung kasi hindi ko pwedeng makalimutan yung Dok na March 11, talagang dahan-dahan tayo nag-community quarantine, dahan-dahan nag-lockdown, dahan-dahan tayo And Dok, maganda ditong paalala, mga kaagapay, tandaan po natin na ito po ay virus at hindi bacteria. Kasi nga po Dok, minsan paghahalo ng mga kaagapay natin, ay hindi bacteria yan, ay hindi virus. Dok, ano bang pinagkaiba ng bacteria at virus? Well, they are different organisms po talaga with different methods of action, pati ho yung paano sila pumasok sa katawan ng tao. The virus takes over the cell and then it replicates po inside at dumadami po talaga. And one of the things that is very important to know between bacteria and virus, marami po tayong antibacterial na gamot. This includes our regular antibiotics. Majority po of our pneumonias are actually marami po are bacterial in nature. Marami rin pong viral in nature. We actually know more about bacteria than we know about viruses. And mas konti po talaga ang panlaban na gamot kasi it is very difficult to make antiviral medication. So sa bacteria po, pag bacterial yung sakit, inom lang ho ng antibiotic, ang bilis, no? But viral, either you have to get better on your own, your body also fights po. Yung virus, our immune system, and how it is working is very important po sa panlaban sa isang virus. And again, ang viruses po, mahirap po, no? And the antivirals they're also a newer form of medication. Hindi po sila ganun ka-effective, unlike po antibacterial. So, mahirap po talaga if you get a serious viral illness. And syempre Dok, kayo bilang isang doktor, bihasa kayo na malaman kung ito ba ay isang bacteria o isang virus, and sa inyo na po mismo nanggaling na mas mahirap madetermina o malaman kung ano bang uri ng gamutan ang kailangan natin gawin. Dok, naaalala ko din ang sa pagkakataon na to, di ba dati kailangan ng 14 days quarantine. Pag kunwari nahawa ka na, di ba, nahawa ka na ng COVID-19. Kailangan Dok ng 14 days quarantine. Ibig sabihin ba Dok, sa tingin nyo, babalik tayo sa normal na Pilipinas, yung tinatawag natin na new normal, para sugpuin ito kung sakaling mas kumalat ulit ang COVID-19? Well, sa akin po, I can confidently say, hindi po tayo babalik sa ganon. Though we have, some of our neighboring countries, Taiwan, Thailand, ganon po, nag-report po ng surges of COVID-19. Again, iba po yung maraming nagka-COVID-19, iba po yung maraming na ospital, and mas lalong iba yung maraming namatay. So right now po, it's like considered po na if you are healthy and you do get COVID-19, it will most likely be mild. Lalong-lalo na po kung kayo po ay bakunado with boosters. So we are very lucky po sa Pilipinas that we have a high rate of vaccination. We vaccinated almost 75 to 80%, Sa US, 50% lang. So we are protected by our vaccine status. And also, right now po, it is considered a mild disease. Ngayon, kung kayo po ay may sakit na, as I mentioned already, chemotherapy, dialysis, heart disease, medyo may edad na po, well, then, siguro po, you really need to see your doctor. Pero whether quarantining people for 14 days, wala na po yan unless something else happens. So ibig sabihin Dok, bilang isang doktor, naniniwala po kayo na parang since mild na po itong COVID-19 ngayon, parang hindi na po tayo gaano dapat mag-dwell po sa 14 days quarantine, o paano ba Dok, parang 7 days na lang ba, o kailangan talaga ng pahinga na lang? At this present time, my advice to patients is, first of all, what is your immune status? And followed by, number one, what is your age? Kasi immune status is determined by age. As we get older, our immune status or our immunity really goes down po, So number one, what is your age? Number two,
ano ba ang health situation mo? We have what we call a physical age and a physiological age. Baka naman 70 na kayo pero wala naman kayong maintenance at walang sakit. So you are healthier than a 50-year-old naman po na high blood, diabetic, at marami na pong sakit. So we have to determine what is your health status. Ano po yung comorbid illnesses nyo? If you are healthy but older, yung kaba nyo should definitely be much less. Kung bata ka pa naman pero maraming sakit, dapat mag-ingat na rin, ano? So, and then number 3 is, how do you feel? Most people po, we don't even test anymore for COVID unless talagang malakas po ang suspicion or talaga pong nakakatakot ho. Like for example, we can give antivirals to persons under chemotherapy po, no? Kasi baka po lumala. So, my best advice to persons, no, know your status. And then number 2 is, if you're going out po, no, halimbawa kayo po ay feeling well but may edad na, wear a mask, avoid crowded places. Kakain po sa lugar po na open air, ganoon po. If you're avoid people na inuubo, avoid crowds. Kung kayo naman po yung inuubo, please lang public service na naman po. Wag na ho kayong pumasok sa trabaho. Tawagin nyo na lang po si boss and say, I am not feeling well, ano? And number 2, wag pong lalabas sa bahay while obviously coughing, binabahin, and nagkakalat po talaga ng germs. Stay home. So, yun lang po. Other than that, especially po if you have been vaccinated, you can live your life normally and there's no need to worry. And again, this is very important din po. Naka-monitor po ang atin pong mga health authorities, ang atin pong mga DOH. Kasi po, things can change, no? Pwede pong halimbawa po, maraming magkasakit bigla or biglang it becomes more serious or nakabantay naman po ang ating health authorities and we will make announcements po regarding kung ano po ang dapat gawin. But at the moment, my advice po, last words is, please don't panic, COVID is already here to stay. Ang importante po is that you have been vaccinated. And then number 4, please take the necessary precautions po. If you are coughing, stay at home. Kung kayo naman po ay vulnerable population, vulnerable age, maraming sakit, of course, avoid crowds and wear a mask po kung talagang kailangan pong lumabas in public. Grabe, Doc, no? Parang bumabalik talaga tayo sa nakaraan na kung saan yung 2020, actually, Doc, kahit nga noong 2024, kahit sabihin natin bumalik tayo sa normal noon, pero patuloy pa rin tayo. Doc, eto yung kailangan natin pagtuunan ng pansin. Syempre, madaming naglabasan. Ay, etong face mask na to trending eh. Nakikita ko sa TikTok, sa Facebook, sa Shopee. Doc, ano ba yung rekomendasyon mo sa tamang paggamit ng face mask at ano yung dapat na face mask sa sinusuot namin, may COVID man o wala? Ito po, no? First of all, yes, wearing a face mask is good, but it is not the only protection, okay? So, the first protection should really be po assessing yourself and yung sitwasyon po na papasukan nyo. As I mentioned nga, no, may edad na po ba kayo, marami kayong sakit, then avoid crowds kahit, alam nyo na yan avoid crowds, avoid places po na sarado yung bintana, nagkakainan ho lahat ng tao, mga inuman, kung saan po hindi na makokontrol ang behavior po ng mga tao. So that's really the first, it's your brain. That is your first protection. Mag-isip ka naman, okay? Secondly, if you need to go out, face mask talaga, no? So lalo na kung again, vulnerable population kayo. So ano po yon? The face mask, actually even cloth lang, or yung regular face mask, basta worn properly. Kasi kung it should cover your nose and your mouth. Opo, to protect yourself and to protect others din po from you. Ngayon, kahit napakaganda ng face mask mo, talagang tapos nakalabas naman yung ilong nyo, wala rin po maitutulong yon. So, again, it is really assessing the situation. Number 2, personal behavior din po, no? Cover your mouth when you sneeze, when you cough. Assess nyo rin yung katabi nyo ba, bumabahin ba, umuwi ka na yung katabi mo, umuubo. So kaya pawiin mo yon. And then of course, face mask is always helpful.
Mhm, mhm, Choice mhm. nyo po yan, to wear a face mask or not. Sa mga panahon ngayon, if you wear a face mask in public, that's actually being smart. Mhm. Tsaka Dok, no, nagiging normal na talaga yung pagsuot Oo. din ng face mask Yes. natin. Maliban nga Oo. sa protection, pang-depensa na din natin, sabi nga ni Dok, parang self-aware. Kailangan alam mo kung alam mo yung nangyayari sa sarili mo. Alamin mo kung ano ba yung dapat malalaman ng sarili mo. Dok, ang question ko, Dok, di ba Dok, dahil nga itong mga kapit-bansang bahay po natin, nagtaasan yung COVID-19. Dok, ano kaya yung pinakadahilan nito? Ito ba ay may kinalaman sa klima o may kinalaman to sa kinakain natin? Wala naman. It's not related to food. Um, it's not related to food kasi hindi naman hunahawa ang COVID through food. And I think naman that we are all naman trying to eat a healthy diet. Ano po? Regards to climate, katabi lang po naman natin sila. So I don't think there's a huge change in climate. Baka naman po, again, behavior in groups is very important. Ang mga Pilipino po praning talaga magkasakit yan eh. Opo. Opo. Oo, kasi um, first of all, pag nagkasakit ka, it's expensive. You have to take time off from work. Not many Filipinos are insured. And though meron tayong PhilHealth, it will still cost us a lot of money. So I think it's also personal behavior. Number two, mataas ang vaccine rate ng Pilipinas. This is one of the things that we should be proud about at bilang Pilipino po, no? Though marami rin hong pagkakamali ang gobyerno noon dun sa COVID response and no government naman was perfect, the Philippines did a pretty good job po, no? Imagine, we reached almost 80% ng first dose and yung US po is only 50%. So mataas po yung ating vaccine rate, ano? And then number three po, siguro rin po, naging aware din po yung mga Pilipino sa mga risks and I think they're really doing naman their best. Ganoon po. Natatandaan ko nga, Dok, maliban sa may face mask, meron pa tayong face shield na bawal kang lumabas sa pampubliko, lalo na kapag pupunta ka ng mall, pupunta ka ng school. Grabe, Dok, naalala ko yung pagkakataon na init ka na, pero nagfe-face shield ka pa, meron ka pang face mask. Kaya, Dok, ang gusto kong tanungin, Dok, kunwari kung sakaling magkaroon na may COVID sa isang pamilya o sabihin po natin kaibigan no ma'am, Dok, yung procedure po ba na ginagawa natin noon, 'di ba po kasi kailangan buksan yung bintana, kailangan kailangan presko siya o ano ba to, Dok? Yung ginagawa bang pag-aalaga sa loob ng ospital, gagawin din po ba yon sa loob po ng bahay o mas magandang sabihin na i-confine na lang yung isang pasyente? Again, Sir Brian, no, mga kaagapay, it depends on who is the patient. If the person, halimbawa na-test po na positive sa COVID ang isang tao, and we don't even test anymore. Oo, we don't even Oh. test. And it is not recommended to test anyone anymore unless that person is in a vulnerable situation po, no? Halimbawa po, 75 years old on dialysis na exposed po to known COVID. We should test that person and give that person antivirals. Pero halimbawa, 20 years old, inuubo po, that person should just stay at home and not leave the house. No need to test po for COVID. So it depends po talaga kung sino po. The reason that we test the elderly is that they may benefit po from antiviral medication. Meron po tayong mga antivirals dito po sa Pilipinas. But if you are young and likely naman po, wala po kayong ibang magiging komplikasyon, the best advice that I can give the family po is, number one, don't panic. Kung may inubo. Number two, just leave the person lang po sa kwarto niya. Huwag kayong kakain kasama niya. Just let him relax, take it easy muna for a few days. Open po yung mga bintana, electric fan para may circulation po ng hangin. And then kung may mga lolo't lola sa bahay, obviously hindi naman ho dapat magkita dun sa inuubo. Kasi we don't know if that's bacterial, if it's a mild virus. There are mild viruses po ngayon that are also like RSV, mga iba't iba pong respiratory viruses. So my best advice sa mga inuubo, stay at home, close the door, eat muna by yourself, and just rest and relax for a few days and you will be okay.
Mhm, mhm, mhm. So talaga Dok, no, nakadepende na ngayon yung COVID-19 sa sitwasyon ng isang tao. May sakit ba Yes, to? definitely. Matanda, bata. And ang maganda Dok dito, hindi na Dok, syempre yung mga variant, alam naman natin, ang daming variant ng COVID-19. Ngayon Dok, na nangyari yung surge sa iba't ibang bahagi po ng Asia. Dok, mas nakakatakot ba yung COVID-19 ngayon? Hindi naman. I haven't really kept up with the latest variants, ano, kasi talagang malalim na siyensya na yan. But for the regular person, for the regular family doctor, and even for a pulmonologist, nakamonitor po talaga ang ating gobyerno. Kung meron pong mga bagong variants of interest na lalabas, they will let us know po. But right now po, wala naman pong nare-record na sobrang mabangis na variant na kailangan ho tayo magpanic. The most important, um, take precaution. Kung ano po, don't panic, take proper precautions lang po naman at alam na po natin yan, ano po. And you will be okay. There's no need to worry, to panic. Mhm, And mhm. kung meron hong magbago, sasabihan po tayo ng gobyerno. Mhm, ASAP yan mga kaagapay. And Dok, dito, Dok, sa inyong palagay, dapat bang ipasa natin ulit ang pagkakaroon ng 1 hanggang 2 social distancing, lalo na distancing? Alam naman natin, Dok, na kahit sa mga pampublikong transportasyon, sa mga mall, sa mga offices, meron talagang social distancing. Ngayon, Dok, sa palagay nyo, dahil yung mga kalapit-kapit-bahay nga natin ay may mga COVID-19 cases, sa inyong palagay, Dok, dapat na bang ipasa sa Pilipinas tong social distancing? Huwag po, alam mo, itong social distancing and isolating persons, naging ano yan naging cause of mental health issues. So, lalo na na-stigmatize pa po yung mga COVID patients. Huwag na po tayong babalik doon. Again, self-awareness lang po. And siguro naman kung talaga nagsisiksikan at may edad na kayo, huwag nyo na kung siksik pa yung sarili nyo doon. And kayo naman, if you are young and you see an elderly person, please lang, pagbigyan nyo na naman din po yung tao. It is common courtesy, no? So let's let our seniors board first. Let's let our seniors, bigyan po natin sila ng galang and respeto. Okay? Mm-hmm. So no need naman na mag-social distancing at this present time. Pero again, use your, common sense. Huwag kong tumalon sa gitna ng maraming tao. Kahit bata ka pa, it's not really safe. Tsaka Dok, no, naniniwala ako na natuto na ang mga Pilipino, Oo. sabi mo nga kayo na Dok, ang mga Pilipino ang OA mag-react, lalo na pag sa usaping sakit. Kaya siguro sa mga kaagapay natin dyan na nakikinig, nako pa ulit-ulit si Dok ng mga paalala. Dok, ito nga ang isa pa sa tanong ko. Dok, ay ibig sabihin ba Dok, recommend mo pa rin, ano Dok yung mga dapat, syempre Dok, mga naglabasan yung tao, nag-uso na naman ng iba't ibang kain. Dok, anong maire-require mong pagkain o sabihin natin na dapat tinitake namin hanggat wala pa kaming COVID? Ah, ito po I think we've also become aware that a healthy lifestyle is very important. Hindi lang po sa COVID pero ang dami pong sakit like after the pandemic, nag-surge naman po yung mga diabetes. Totoo Tapos po. ang dami pong dialysis ngayon. All of that is related to your lifestyle and what you are eating. Nagtaasan po ang mga blood pressure, Tama, cholesterol, Dok. yung mga hindi na nag-exercise, ganoon. Ang dami yung tumaba ng dahil sa COVID. At hanggang ngayon, sinisisi pa rin yung pandemic kahit 5 taon na po ang nakalipas. Diyos ko, hindi na ko kasalanan ng pandemic yan. So, I think, it also lets us know, parang ito sa wake-up call nga rin, no? Ano kumusta Yes. ba yung health mo? What are you doing? What are you eating? Are you exercising? Are you moving? So, lahat po yan that can help us. Not only po versus COVID, pero yung mga tatin po mga lifestyle and chronic diseases. Take note once a diabetic, forever a diabetic. Tama. And once po na high blood kayo, you have to keep monitoring kahit po kayo po ay naka-maintenance. So all of this, panghabang buhay po ito. Actually, they are scarier than COVID. Opo. Kasi walang gamot itong mga to. And kaya nga the word is maintenance, di ba? Wala pong cure ang diabetes.
It is with you for the rest of your life. Once you've been diagnosed to have high blood, naku, tuwan-tuwa yung mga pharma company dahil forever ka nang naka-maintenance. And Forever ka nang bibili unfortunately, ng gamot. exactly. And then ang end stage ng uncontrolled hypertension and uncontrolled diabetes is often kidney disease or what we call chronic kidney disease, CKD ang tawag ngayon dyan. And ang kinauwian po niyan is dialysis. So the dialysis rates are exploding. Our PhilHealth nagtaas na po ng mga case rates po for dialysis kasi talagang sobra. Yung gobyerno naman po natin has gone into PPP, Public-Private Partnership. Kasi hindi na ho kaya ng gobyerno lahat po ng dinadialysis. So guys, be aware of your blood pressure. Number one, siguro know your family history. Kasi kung high blood po si daddy, taga mo sa bato, high blood ka na rin. Okay? Ako po, Dok, tinamaan ako. Ayan. Kung diabetic po yung nanay nyo, malamang meron din po sa magkakapatid na magiging diabetic. So, healthy lifestyle talaga. Bawasan ang rice. Naku, Diyos ko, bawal ang only rice sa Pilipinas. If there should be a law, it should be against only rice. Okay? Ako, Diyos ko. Hindi ko naman sinabing wag kumain, pero hindi naman siguro dapat 4 servings, healthy lifestyle po. But ito pa, bawasan ang salt sa diet. Ang mga Pilipino, Diyos ko, what I normally say is, no additional salt. Kung ano na po yung salt na stop getting this patis and toyo. And just, this alone is a huge problem. Yung salt intake po, no? Rice intake, carbohydrate intake, salt intake po. At saka ito, malungkot, mga kaagapay. With our modern lifestyle, parents, mommy and daddy are already working, yung mga lahat ng magkakapatid. Everybody's rushing ngayon, di ba? Wala na pong nagluluto sa bahay. Napansin niyo? O, yan. So, bibili-bili na lang po tayo ng mga fast foods kung saan-saan po. Where we cannot control, we don't know the amount of, of mantika na prinito po yung inyong chicken. And how much salt at mga flavorings po, no? I don't want to name any brands, but these flavorings po, they primarily contain salt as one of their primary ingredients. So lahat po yan, we are now consuming po trans fats and all of these salty things na talagang will lead to high blood po, diabetes, and ultimately, yung mga end-stage complications po nito. Dok, grabe no, naalala ko ngayon ang sabi nga dun sa mga ilang balita, sa mga ilang mga impormasyon na pagkatapos nga daw ng COVID, obesity, diabetes, kung anong-anong sakit kasi nga hindi gumagalaw. Kaya eto mga kaagapay ha, sabi nga naman, ito, syempre, I think agree si Doc dito na ang pinakamabisang exercise ay walking. 'Di ba? Tama ba ako dyan, Doc? Yes, mga kaagapay, Brian. Aside from walking, I would say the best exercise for you is the one that you can do. Kasi ang kalaban po ng ang kalaban po ng good ay perfect. Halimbawa, gusto nyo mag-gym kasi andun yung mga barkada nyo, mahal yung gym. So, wag na lang mag-exercise while saving money to join the gym. Hindi po ganon. What you can do in your house ngayon that is affordable to you at saka enjoyable din sa'yo, gawin mo yon. For many persons, it is indeed walking. Kasi walang gastos yan. Yes. Oo. Kung mainit po, you can walk in the mall. Oo. Tapos, may mga mall walkers ngayon, mga kaagapay. Dok, kasama nga ako ngayon sa running era. Alam mo, Dok, I came from 140 kilos. Right now, I can say that I am a 113 kilos through walking, through joggings. Nako, Dok, ang dami ko pang itatanong sa'yo sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Kaya naman sa mga kaagapay natin na tumutok dyan, narito muna ang health tips para po sa ating karagdagang impormasyon para sa usapin ng COVID-19. At mamaya, after the break, mga kaagapay, muli po nating makakasama si Doc Ann York Bondoc para sa inyong mga katanungan
katanungan, paano ba natin malalabanan ang COVID-19? Kaya naman mga kaagapay, nagbabalik po ang programang Doctors Online. Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Tips. Ang long COVID ay isang kondisyon kung saan ang taong nagpositibo sa COVID-19, bagamat magaling o recovered na ng ilang linggo, ay nakararanas pa rin ng epekto o long-term symptoms nito gaya ng fatigue, respiratory problems, gaya ng hirap sa paghinga, depression, anxiety, hirap sa pagtulog, at brain fog. Iba-iba man ang epekto ng long COVID depende sa pasyente, mahalaga na malaman ang coping strategies na aangkop sa kondisyon. Kaya narito ang ilang paraan na maaaring gawin. Una, magpatingin agad sa doktor kung nakararanas ng chest pain, hirap sa paghinga, pagbabago ng timbang at iba pa. Makapagbibigay ang doktor ng makapagpapaalwan ng physical symptoms na iyong nararanasan. Pangalawa, magpabakuna. Batay sa mga ongoing na research, nakatulong sa iba ang COVID-19 vaccine sa pag-relieve ng kanilang sintomas. Pangatlo, patuloy na magdoble ingat para maiwasan ang reinfection. Maghugas ng kamay, mag-sanitize at magsuot ng mask. Pang-apat, kumain ng masustansyang pagkain at pangalagaan ang kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga makasasama rito o bad lifestyle habits. At panghuli, humanap ng support group at manatiling konektado sa iyong pamilya, kaibigan at mga mahal sa buhay. Ang artikulong ito ay hango sa healthguide.org at hatid ng 702 DZAS FEBC Radyo TV. Doctors Online, ang health center ng bayan. Iyo ang tanong, Kay Doc ang sagot. Muli mga kaagapay, nagbabalik po ang programang Doctors Online. Muli ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay po nating doktorang isang pinakamahusay, si Doc Ann York Bondo. Kaya naman sa pagkakataon na Doc, eto Doc, sabi dito ng ating kaagapay, bakit parang dumadami na naman ang may COVID? Akala ko po, tapos na to. Ang ganda po ng tanong, akala ko po tapos na to. Hindi siya tapos. At hindi na siya mawawala sa buhay natin. Okay? So, meron at merong magkaka-COVID. Bakit Eto Doc, sabi dito. nagkaka-COVID? Because po, it's probably seasonal na rin. It might end up like the flu eh. Sa US, the flu po surges during the cold months. Kasi people are indoors. Dun din ho, the air is confined. May heating po sila, people don't go out. So, ang theory po nila is that COVID will eventually become one of these seasonal viruses, katulad po ng RSV, respiratory syncytial virus, flu, and then eventually kasama na rin po ang COVID. That's in the US. Sa Pilipinas naman po, and sa mga warm countries, wala naman ho talagang month na hindi nagkaka-flu. So, people can get flu anytime. So, I think people can also get COVID anytime. Ibig sabihin, Doc, hindi ito parang kunwari, di ba sa atin po kapag panahon ng tag-ulan, matik, ubot, sipon. So, pag panahon ng kainitan niya, yung mga rashes, ibig sabihin, Doc, parang tanggapin na natin na ang COVID-19 ay normal na. Yes, it's part of our life. And it will never, unless something may nangyari na namang bagong event which we don't know about, hindi na po siya talaga mawawala po sa mundong ito. So, yung sa term na akala ko po tapos na, it's now part of the respiratory viruses that cause po symptoms, respiratory symptoms. And again, kung kayo po ay may edad, may ibang sakit, COVID can become serious. Ito rin flu can also become serious. There are a number of people who die from the flu every year. So, again, that's why we have the flu vaccine yearly po, no? So any virus, basta po yung host or yung nagkasakit po ay may kulang sa kanyang immunity, may edad, may sakit, pwede pong maging serious rin. Doc, ito balikan natin. Sabi niya, paano ko po malalaman ang sintomas ng COVID-19 kung nagka-COVID na po ako ulit? Unfortunately, you don't. There's no, wala pong magsasabi na COVID yan compared to flu.
compared to RSV, compared to bacterial pneumonia po. We cannot tell. So, we don't test. But again, kung may known exposure to COVID patient, or talaga pong, siguro masakit talaga yung lalamunan kasi that is one of the hallmarks, and may edad po yung tao, the ER will test. So parang requested na to, Doc, kumbaga. Opo, hindi po siya automatic na tinetest ngayon. Okay. Doc, ito, ang gandang tanong, sabi niya, gagana pa po ba yung bakuna ko kahit matagal na akong nagpabakuna? Siguro, Doc, ano lang to? First booster. Ay, first shot. Yes, actually, yes. The answer is yes. There are boosters now in the States, but the Philippines has not found the scientific need pa po na bumili ng malalaking bumili ng malalaking quantities. Kasi our scientists, and it's a case country by country basis ha, meron tayong mga dalubhasa dito. We do not only rely on foreign experts, but we have local experts and minomonitor po nila yung situation. So yes, I would say na you have antibodies that are left over from your previous vaccination. And the antibodies, plus po your personal behavior, can really help you po. Doc, ako yung karanasan ko noon, parang nagpaano ako, 2 dose, tapos isa lang yung booster ko. Meaning ba nun, Doc, mas okay pa yung bakuna ko dahil di ba, Doc, kasi ang pina-require noon, 2 boosters. Pero, Doc, nang isang booster lang ako. Paano, Doc? Ito kasi ang tanong dito, kailan po ba magpapa-booster ulit? Paano ko po malalaman kung kailan? At the moment po, the Philippine government does not see a need to, have additional boosters. Unless, again, as I said, may nangyaring kakaiba. And nakamonitor po tayo. So, ibig sabihin, Doc, parang magiging sobra-sobra ba yung antibodies sa mga taong meron ng 2 shot tapos may booster? Well, I have known people na sobrang nervyos. They took multiple brands and multiple boosters. Buhay pa naman sila. And ako naman, I just took Sinovac and 2 boosters. Buhay pa rin ako. Okay. Ako din, Doc. 2 So, Sinovacs ako, tapos yung pinakahuli ko is AstraZeneca. Kaya yes. kabisado ko pa siya. So, I think all of that is okay. And again, nakamonitor ang gobyerno and they will let us know if something happens. Doc, Or ito if there sabi is niya. a need. Sabi niya, Doc, kayo po bilang doktor, gusto niyo bang magkaroon ng panibagong guidelines sa mall, sa opisina o paaralan? Hindi naman po. There are no needs for new guidelines. What we need are, what we need is common sense, which is not so common sa mga tao. Opo. And awareness, self-awareness, nasan ka ba sa immunity? Oo. And how can you increase your immunity? It's not by drinking all of this commercial, Diyos ko. Biglang napangalanan nilang immunity lahat ng lahat ng bitamina. No. You can first of all, it depends really on your status. And number 2 po, yung inyong lifestyle. Now, if you want to take a medicine or people always ask this, vitamins po ba? I would suggest po, number 1, improve your diet. And number 2, hindi naman kailangan na may specific na inumin. Pero kung gusto nyo, 1 multivitamin is more than enough. Hindi po maganda rin yung multiple, hindi rin nagpapatong-patong dahil sa inyong nervyos. Hindi po makakatulong yun. 1 is enough. Probably, Doc, pag nasobrahan ng vitamins na tinitik, ano yung pwedeng mangyari? There are vitamin overdoses for vitamin C and hindi po maganda. Plus, the number 1, mamumulubi ka. Okay? Yun balang problema na. Kung paano mababalik yung pera. Eto, Doc, sabi niya dito. Hindi, pag nagkasakit ka, wala kang ng panggastos. Hindi nakakayanin ng bulsa. Exactly. Doc, ito sabi niya, payag po ba kayo na muling bumalik yung lockdown o payag po ba kayo na maghigpit lang po sa airport? At the moment, there is no need. And let's face it, we need more tourist arrivals. We need more business investments. And lockdowns po, especially pag hindi kailangan, nakakasira po talaga ng business. So again, at the moment, kung meron pong nagbago, meron naman po tayong gobyerno.
Mhm, mhm. At saka Dok, naalala ko talaga noon yung lockdown talaga, grabe yung binigay niyang hirap, grabe yung Oo binigay niyang naman. higpit. Natandaan ko noon Dok sa San Pedro Laguna, tiga Laguna po kasi ako Dok. Meron kaming color-coded na ID, then definitely yun lang yung araw na pwede kang lumabas para bumili. Yes. Kaya Dok, ito maganda to kasi scientifically galing po sa inyo yung mga nalalaman namin. And Dok, sabi niya dito, eto Dok, matatawa ka dito. Ano po ulit ang dapat gawin para hindi mahawa? Nakalimutan ko na po. Ay, ano po talaga, this is a life lesson po that we should all take into account. Ano po? Number one, I told you nga po, self-awareness. Nasaan ka ba? Are you 75 years old na pag-gala-gala po na ano po, then you need to be more cautious. If you're a senior, your immunity goes down. If you have other sakit po, no? Kahit hindi ka senior, pababa rin po yung immunity nyo. And then, ano po, where are you working and where are you going? Ang importante po talaga sa COVID and any illness is, ano po free flow of air. So if you're working in an office na talagang sarado, which is most offices naman talaga, no, wala tayong magagawa, um, talagang ano po, be aware na ano po, respiratory viruses, yung binahin po ng isang tao can be carried on air currents. Okay? And then so again, the third mantra is free flowing air. If you can eat outdoors, use an electric fan, mas lalong maganda po yan. Number 4, avoidance din po talaga. Crowds and crowds of people. Siyempre po, may bumabahen, meron pong inuubo. So, yun po, no? Crowds, avoid crowds, eat in open air. Ganun lang po. And then, number 5, again, the most important, kung kayo naman po ang may sakit, please lang, stay at home. Huwag pong lalabas hanggat talagang kailangan na kailangan po. Sa atin pong mga kaopisina, katrabaho, yung mga boss, please give naman po sick days. Kasi people are also not wanting to infect other people po. Ayun lang po. Mhm. Wearing a mask, that is your choice. And I would not discourage anybody po. In fact, kung may edad po, I would encourage them to wear a mask pag lumalabas po ng bahay. Dok, So, ito yun sabi lang. niya, safe pa bang lumabas ang mga baby at bata ngayon? Yes, safe lumabas ang baby at bata ngayon. At sikasuhin lang na si Yaya, si Lola o si Mami ay wala pong ubo. Mm-hmm. And ito Dok, sa huling pagkakataon ng mga question natin, paano kung magkasakit kami? May sapat na bang gamot at ospital ngayon? Ang gandang tanong yon. Kahit anong sakit, hindi po sapat sa gobyerno. That is no, there is no ano po. Our health system is still suffering po from structural problems and ano po marami pa po tayong problema. But again, that is not to say po that the situation is hopeless. Lumaban po ang Pilipinas during a difficult time. Actually, ako po, being a pulmonologist, tapos nalaman ko wala pang respirator sa Mindanao or less than 10 ata, ganon. Konting-konti lang po talaga. I was imagining thousands of people dead, ganon. I was thinking people are going to be talagang namamatay na sa daan, ganoon. But you know what? Because of the collective will po ng Filipino people, yung mga dalubhasa natin, yung gobyerno natin, lahat po tayo ay nagtulungan, nalipasan po natin yan. So the Philippines, we tend to have a bad opinion. Ako, ganito ang Pilipinas, tayo na po ang mismo na tayo po ang naninira na po sa sarili nating reputasyon. And siguro because nahirapan din tayo when we got sick, But I'd like to reassure everyone, the government is trying its best. And we did actually quite good. Kahit po anong nasa po kayo sa political spectrum, objectively, konti lang po ang namatay sa Pilipinas compared to our population, compared to the US po, compared to the resources that we have, we did okay. So if you ask me, sapat ba ang gamot? For what? For COVID? Actually, we do have gamots and they are available po and they can be imported. But again, wala po talagang sapat sa dami po ng mga tao sa Pilipinas and the limitations of our resources. But we are doing our best po and lalaban po ang Pilipinas.
Grabe, Doc, no? Ako, Doc, ramdam ko kasi ikaw bilang isang congresswoman and at the same time isang doktor, pinakita mo sa amin yung laban mo sa ospital, laban mo bilang bahagi po ng inyo pong bayan dyan po sa Pampanga. Doc, eto pa, may humabol na tanong, Doc, okay lang daw ba panlaban sa COVID ay lemon? Wala naman pong masama if you would wala naman pong masama if you would use lemon. But don't think of it as a panlaban sa COVID. Though maganda naman ho ang calamansi juice because that is vitamin C. Pero that's not to say na iinom ka ng lemon and then sasabak ka sa maraming taong nag-uubuan. Walang maitutulog si lemon sa'yo. Okay? Mhm. But for example, you want to avoid po, for example, high blood ka. You want to avoid po toyo and toyo and patis and additional po, no? Lemon would be a very good flavoring sa mga dishes nyo. Sige, Doc, sa huling pagkakataon, payo at mensahe nyo po sa lahat ng kaagapay natin na may agam-agam at takot dahil nga dito sa COVID-19 surge sa Asia. Ayan. First of all, don't panic. Right now, COVID remains to be mild. And if you have been vaccinated, there's really not much to worry about. If you are among the elderly population or meron pong ibang sakit, then take the necessary precautions. Avoid crowds po. And use a mask po when going out in public. And again, try to find po kung lalabas kayo, be aware na yung open air po at saka po yung good air circulation is a very effective way to prevent COVID. And then lastly, don't worry also kasi ang ating pong gobyerno ay nagmo-monitor po ng bawat sitwasyon as it changes. At kung meron pong kailangan nating gawin or may kailangan po na pagbabago, advice naman po tayo ng gobyerno. Yan, muli mga kaagapay, nakasama po natin ang isang bayani, ang isang mahusay at magaling na doktor na si Doc Ana York Bondok na isang pulmonologist at critical care medicine at congresswoman po ng ika-4 na distrito ng Pampanga. Muli po, Doc, maraming salamat po. Naku mga kaagapay, marami tayong natutunan kay Doc Ana York Bondok sa usapin po ng COVID-19. Kaya naman mga kaagapay, narito na po ang Health Meditation. Doctors Online, ang Health Center ng Bayan. Health Meditation. Para po sa ating health meditation mula sa aklat na Unchanging Grace, Devotion for each day of the year. Mula po ito sa panulat ni Pastor Joey Umali, ang pamagat, pagharap sa depresyon. Mula sa aklat ng Lucas, Kabanata 24, talata 17, ang sabi. Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan nyo? Tumigil silang nalulumbay. Lubhang mapaminsala ang depresyon sapagkat inaatake nito ay ang pag-iisip. Kapag dinikta ng hudyat na huwag kumilos ang katawan, nagiging catatonic ito. Tinatanggal na depresyon ang anumang uring natitirang pag-asa ng isang tao. Hindi nakakapagtakang depress ang mga taong kinikitil ang kanilang buhay. Ano ang itinuturo ng ating talata? Huwag nating hayaang mauwi sa labis sa pagkalumbay ang kawalan ng pag-asa. Upang huwag magtagumpay ang kawalan ng pag-asa, kailangan nating i-adjust ang ating pinanghahawakang kaisipan o pinaniniwalaang kung ano ang hindi mangyayari. Kadalasan, inuukit natin ito sa bato ang mga nabuo nating kaisipan. Marami sa ating mga kaisipan ay maganda lamang sa teorya, ngunit hindi makatotohanan. Maaari ring mali ang ating pagsusuri sa isang pangyayari kung kaya tayo'y nabibigo at sa gayo'y nawawalan ng pag-asa. Ang tunay na kahalagahan ng buhay ay makikita sa paglilingkod sa kapwa, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Nang tumungo ang mga alagad sa libingan, hindi nila nakita si Jesus.
natagpuan nila ang Panginoon nang sila'y pabalik sa Emmaus. Sa makatuwid, matatagpuan ang Jesus na nabubuhay sa muling kalipunan ng buhay na dapat nating paglingkuran. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa hapon na ito na muli niyo po kaming binigyan ng panibagong impormasyon, ng panibagong mensahe at payo kung paano namin lalabanan ang COVID-19. Nawa, Panginoon, ang araw na ito ay bigyan niyo po, Panginoon, ng pag-asa. At sa mga kaagapay po namin na puno na po ng lungkot, ng pighati at nasaktan, nawa, Panginoon, pagalingin niyo po ang kanilang puso. Pagalingin niyo po kanila, Panginoon, ang kailang nararamdaman. At sa mga kaagapay po namin na dumaraan po sa depresyon, Panginoon, bigyan niyo po sila ng pag-asang sa inyo lamang nagmumula. Pag-asa po na sa inyo lamang mahahanap at pag-asa na sa inyo lamang po makakamtan. Panginoon, itinataas na po namin ang aming pag-asa sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Glosaryo Mediko. Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal. Glosaryo Mediko. Influenza. Isa itong uri ng karamdaman na nakakahawa na may sintomas ng lagnat, ubo at sipon. Ang trangkaso ay isang uri ng pangkaraniwang sakit. Isa itong sakit na napapanahon o nauuso o paglitaw na bigla ang pagdating. Partikular na po tuwing panahon ng tag-ulan o taglamig. Muli mga kaagapay ang ating pong glosaryo mediko, influenza. Muli mga kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok dito sa programa ng Doctors Online. Tayo po ay isang public service sa pamamagitan po ng ating himpilang 702 DZAS at salamat po sa inyo, Doc Ana York Bondok, sa pagbabahagi po ng impormasyon sa usapin ng COVID-19. Pero mga kaagapay, bago tayo magpaalam, nagpapasalamat tayo kila Dessa Magtunaw, Philip Lagtapon, Shekinah Abalon at si Shaira Gobornes. Siyempre po dyan din sa ating RTV team na pinangungunahan ni Ate Eileen Valdez, Bong Chica, Angelica Kalayag at Wenmark Balatukan. At siyempre sa mga kaagapay po natin dyan sa production side, kay Kuya John B. Reyes, Nathaniel Peralta, Reggie Villena at Benjo Morano. Siyempre, salamat din kay Kuya Benji Musura. Muli mga kaagapay, salamat po sa ating broadcast engineer at siyempre dyan po sa Bukawi Transmitter Site. Muli mga kaagapay, ang programa ng Doctors Online ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Kaagapay, muli ito po si Brian De La Cruz, nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Salamat po. Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.